Okay, so let's talk about this sample problem. Sa book ni MJB Castro. Yan yung source ng problem na yan. So this one's still under the topic strength of flexural strength of beams using the USD method, ultimate strength design. So determine the required tension area. Ibig sabihin, this problem is a design problem. Hinahanap yung reinforcement. Analysis naman kapag hinanap yung capacity, yung moment, flexural strength, capacity, flexural capacity. So determine the required tension area of the rectangular beam with beam width 320 millimeters and effective depth to 520 millimeters. So the beam is subjected to a dead load moment of 180 kN meter and live load moment of yan. So assume a prime of C, specified compressive strength of concrete 27 megapascals. O dito pa lang, makukuha mo na yung beta, di ba? Since that is between 17 and 28. 17 and 28, oh. Lagay mo na agad. Pag nabasa mo na yung F prime of C, makuha mo na yung beta dyan. 0.85 lang yan. FY 345 megapascals use NSAP 2015. O, una. Di ba design problem nga to? So may dead load ka binigay. Automatic na yan. Dapat nalalaytay na sa dugo yan. So makukuha natin yung ultimate moment. 1.2 M dead, di ba? Plus 1.6 M live. Though marami pa yung load combination sa NSCP. Pero ang pinaka mag-govern dyan kapag dead load and live load lang ang given ay itong 1.2 dead, 1.6 live. So 1.2 times dead, 180 ba yun? Plus 1.6 na, plus 1.6 ng live na 167. O, ayan, 483.2. 483.2 kilonewton meters. Okay, so ano sunod dyan? Ayun na. Pwede mo na gamitin yung PMN. Di ba yan yung ginagamit nating PMN pag magde-design tayo? Kasi wala namang binigay eh. Pero kailangan mo ng details or reinforcement. So yun yung gagamitin nating PMN, yung MU. And that is, pwede ka gumamit ng C, pwede ka gumamit ng T, pero ang T ay ASFY, yun yung hinahanap. Di yung compression gamitin natin. C times V minus A over 2, yung area. Ay, yung ano yung moment arm niya, yung minus A over 2. Simplifying, 0.85 F prime of C. Ang area niyan ay, ayun pala, beam width plus times, ito yung stress block compression, depth ng compression block. 0.85 F prime of C times AB. Tapos, ang moment arm ay D minus A over 2. O, ayan. Pwede na ba yan? O, yun na yung MU natin. Sige nga, solve na natin yung A dyan. Pwede naman na yan. Meron ka ng value. No, pero ang MU dyan, since naka, ano to, kilonewton meter, gagawin natin yung newton millimeters. So, multiply lang natin yan dito by 1 million or yung kabila, yung i-divide mo by 1 million. Pwede rin naman. Or dito ka mag 1 times 10 to the negative 6. Isa lang. Okay, so yung moment na lang, form natin. Ay, may nakalimutan. Okay, may nakalimutan. May reduction factor pa yan. Yung importante, di ba? May fee pa yan. Fee. Fee. Okay. So, solve na natin sa A. Ang fee natin dyan, syempre, assume agad na 0.9 na yan. Naman lagi assumption natin eh. Kung mali, nasa transition pala siya, eh di mali. Ulit, tignan natin. So, MU ay 483.2 times 10 to the 6. Divide ko na yan by 0.9. Para ito na yung 0.85 F prime of C, 27 ba yun? F prime of C, AB as is ko AB, tapos D minus A over 2. D minus A over 2. Solve ko si A. Pag mag-shift solve tayo ng ibang variable other than X, ayun, papangalanan mo.
Ang B natin ay 320, ang D natin ay 520. So, solve for A. Ayan na, nasolve ko na pala sa kanina. So, that's 167.596. Okay. 167.5, ha? 167.596 mm. So, ayun, makakuha natin yung T dyan, di ba? Let's say over beta 1 lang naman. So, naka-store na pala yan. A divided by 0.85 as our beta 1. So, ito yung C natin. 197.172. 197.172. And ito na, moment of truth para malaman natin, transition nga ba talaga siya, tension controlled nga ba siya? Para magamit natin yung phi na 0.9 or kung transition. Or pwede rin, compression controlled pala. So, formula for Fs ay 600 times D minus C over C. Okay, solve natin. 600 times D minus C. Ayun, 982 lang. Ano ibig sabihin yan? That's less than 1,000. So, transition siya. 982.375. 982.375. Still yields siya, yes, greater than Fy. Pero, less than 1,000 siya, which makes it less than 1,000, which makes it nasa transition zone. Eh di mali ito. Eh di yan, ulit lahat yan. Pag uulitin mo yan, ayun. Yan lang naman yung pan-checking natin eh. O, so anong gagawin natin dyan? Eh di, papalitan yan lahat. Lahat? Oo, lahat. MU. Palitan yan. Mali yung A mo, mali yung C. So, PMN. Ito na lang. I-MU ko na lang to. Okay naman na tayo dyan, di ba? MU ko na lang yan. MU. MU. Oh, yan na yan. May MU naman na tayo eh. Ang fee mo nun ay, ano formula for fee? Pag transition zone in terms of stresses, di ba 0.65 plus 0.25 times Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. Haba pala na ito. Oo, mahaba. Kasi yung CI still 0.85 F prime of C AB. Tapos D minus A over 2. Again, yung MU, multiply na natin to multiply na natin yan by 1 million. Para nakaano na siya. Okay, naka-orient na siya. Naka-Newton millimeter na. O sunod dito, ilang variables yan? Ilang variables yan? Fs, wala ka. A, wala. A, wala. Eh, di ba yung Fs, 600 D minus C over C. So, pwede ko siya ma-express in terms of C. And yung A, pwede rin natin ma-express in terms of C. So, yun pala. Eh, di si C pala una masasolve natin. No? Eh, di, kopyahin ko lang to. Kopyahin ko lang siya, duplicate. Ay, wait lang, may mali. Mali, mali, mali. Ayun, nakopya ba lahat? Yun, MU. O, yung Fs dyan, papalitan ko ng 600 D minus C over C. Saan ako ito papalitan? Kailangan ko lakihan to. Grabe, ang haba. Tapos i-shift solve mo to. Ulit na nga lang lahat. Fs ay 600 times D minus C over C, di ba? Or ganito na lang gawin.
600 times D minus C over C. Ayan yung Fs minus Fy over 1,000. 1,000 minus Fy. Tapos yung A din dito, papalitan ko rin yan ng, di ba? Balik tayo dito kung nakalimutan. Di ba ang A ay beta 1 times C lang naman? Ayun. 0.85 F prime of C, beta 1 times C times B. Tapos D minus A ay beta 1 times C over 2. O, di ba? Ayan, solve for C. C pala una nating masasolve. Kaya ba yan? Kaya ba yan ang calculus? Kaya yan. MU. Nasa M yun, di ba? Ni-store ko ba yun? Na-store ko na kasi kanina natin. Multiply ko na lang. Times 1 times 10 to the 6. Okay. Equals. Kaya to. 0.65 plus 0.25 times 600 D minus C over C minus Fy. 345 ba yan? Okay. Over 1,000 minus Fy. Okay. Abot yan. Kaya yan. Times 0.85 at prime of C. 27 ba yun? Beta 1, 0.85. Okay, beta 1 times C times B times D minus, abot pa. A over 2, beta 1, 0.85 times C over 2. Uy, umabot times D. Ayan. I times D. 0.85 C over 2, then close. Tama ba? Wala naman tayong ano sa parenthesis. Tama-tama naman. Close naman lahat, no? Okay, so tama na yan. Pinakalimutan ako kanina. Since nag-strip solve natin is si C, comma C. Initial value natin kay C ay yan, D 520, 320. Siguro ano? 520 eh. Sige, mga 250. Ayun, 208. Bilis lang naman pala eh. 208.763. 208.763. 763 mm. Pwede na ba yan? Pwede mo i-check Fs. A muna. Sige, A muna. Diba, beta 1C lang naman yun. Papalitan mo lang yan. Beta 1, nakastore na yan sa C. 0.85C. 177.448. 177.448. 177.448 mm. Okay? And then, yung C, solve mo yung Fs. Yung trip mo. 600 times D minus C over C. O nga, kailangan talaga natin yung Fs pala. Di lang kung trip. Kasi kailangan natin kunin yung P na sakto sa kanya. Pero, di naman na pala kailangan yun. Kasi area ng ano naman pinapahanap, di ba? Area ng steel. 600 D minus C over C. 520, 208. O, tama. 894. Less than 1,000 pa rin, syempre. Di naman magbabago yung assumption nun sa kanina. 894.522. 521 megapascals. Syempre, kailangan natin yan para makuha yung T. Rekta na natin. Alam naman natin formula niyan eh. 0.65 plus 0.25 times Fs, yung answer, minus Fy, 345 over 1,000 minus Fy, 0.8597. Ayan less than 0.9. Transition zone nga talaga siya. 0.8597. Pero di naman tayo interested dun. Hinahanap natin yung required tension area. Required tension area. Pwede na nating masolve yan. Ang AS. O paano yun? Eh di yung C equals T na uli. Diba? 0.85 F prime of C
AB equals ASFY. O, ayan na, moment of truth. Moment of truth. Nakastore sa A. Ay, hindi pa pala. Ito pa pala yung kanina. Beta 1 times C. 177 store sa A. Okay. O, ayan, 0.85. F prime of C. 27. AB over FY 345. O, ayan, 377. Same ba? 377. Pero, dapat, ma-check mo rin yan. Yung row mean, yung row mean, or AS mean, kasi naka-AS to eh. 377. What if di binigay yung sagot? 3777.33. Hindi ko muna babox yan. Check ko muna yung AS mean tsaka yung AS mean. Yung AS max, oh, pwede rin. AS mean muna. Diba dalawa yan? Naka-row nga lang yun. E di multiply mo sa BD. O row mean. Ang row mean yung dalawa ay isa 1.4 over Fy. Isa naman 0.25 square root ng F prime of C over Fy. Pero ito lang naman yung laging nagagamit. Bakit? Sige, discuss ko. Di ba yung Fy naman common sa kanila. So, ito lang yan. Try natin ipag-equal yan, ha. So, magiging 1.4 equals 0.25 square root ng F prime of C. O, modify natin. 1.4 divided by 0.25. Magiging square root ng F prime of C yun, di ba? I-square natin yan. So, ito yung value ng F prime of C na kung saan equal sila. 31.36. O, kapag less than lang yan, ang value, ito gagamitin mo, 1.4 over Fy. Pero pag greater than na yan, siyempre, yung malaki na, ay yung 0.25 na. Kasi nga, di ba, choose bigger dyan, choose the greater. O, di, ito lang yung kailangan natin i-check. 1.4 over Fy kasi 27 lang naman yung F prime of C natin. 1.4 over Fy natin ay 345. So, 0.004. Oops, AS pala yan. Multiply na natin by BD dito. By BD. Oh, ayun. Ha? Yan din mabas. 1.4. Mali ata yung ano ko BD. 1.4 over Fy. So, tama naman. Tama, no? B natin ay 320 tas MB ay 520. Okay, tama naman. Liit kasi niliitan ako. Yun pala talaga yung minimum. 320, 520. Oh, minimum niyan ay, ang minimum value niyan ay 675. May B dito. Siyempre. Naka-ES tayo. Di naman tayo naka-row eh. Ayan, BD rin to. Pero di mo na kailangan kunin yan. Mas mababa yan, automatic. Ano yun? 675.246? 675.246 mm squared. O, yan yung row mean. O, mas mababa siya. Goods tayo dun. Paano yung row max? Ang row max, AS max naman ay 3/7, di ba? Or ano yun? Ang C max na ginagamit natin. Sige, derive natin. Limutan ko rin eh. Derive natin. Dito na lang. Pag maximum condition, C is naka ano, yung C max, maximum condition. C max is 3/7 ng effective depth. Modify mo lang yan. Balik ka sa C equals T. O, ang C ay 0.85. Naging ganyan, 8 ko. 0.85, F prime of C.
AB equals ASFY. Solve mo lang palitan mo yung A ng naka in terms of C. AI beta 1, C max. Beta 1C or C max na. Ayusin natin, 0.85 F prime of C. Ang A ay beta 1 C max na. Tapos B equals 0.85 F prime of C, beta 1 C max, B ASFY. Pero kung AS ang kailangan mo, di-divide mo na lang yan buong yan by FY. So, ang Cmax again natin, ayusin ko na 0.85 F prime of C over Fy times beta 1. Ang Cmax ay 3/7 ng D. So, ayun. So, BD na lang din pala. Ito lang madadagdag 3/7. Ngayon lang pala. Kalimutan pa. Yun yung AS max. Yan na yun. 0.85 F prime C over Fy beta 1 times 3/7 ng BD. Yun naman yung AS max. Madali yung tandaan. Nalimutan ko lang din. 0.85 dali lang naman i-derive. Nakalimutan mo. Pero same lang siya ng structure sa AS balik. 0.85 F prime of C over Fy times beta 1 times beta 1 then C max ay 3/7 D pero may B ka. So 3/7 BD. Multiply mo lang sa 3 over 7 ng BD. Ilan yan? So dapat mas malaki yan. Okay, so that will be 0.85 F prime of C ay 27 over Fy 345. Tama di ba? Trust. May trustan issues. 27,345, 27,345. Beta 1 natin, 0.85 times 3/7 ng BD. Ayan, 4,032. Ang laki. 4,032. 4,032.336 na lang. Mm squared. So, ayan. And ang lumabas na AS natin ay between AS min and AS max. So, that is good tayo doon. AS min nasa bababa niya, 600 something lang. Ang AS max ay 4,000. Ayan. So, tama to. Ganun. Ganun lang mag-check. Check nyo lang lagi yung code provision kasi doon na nga yung hinto. Use the provisions for NSCP 2015. Malay mo, mas mababa pala siya sa AS-min. AS-min gamitin mo. Mas mataas naman siya sa AS-max, AS-max na gamitin mo. Sila na yung limits kasi. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.